Pero kasabwat pala, sorry to say, dapat utukan ko rin daw si Mikal. Of course, hindi lang isa o dalawa, tatlo, kundi marami pa silang nagko-comment na scamming din daw si Tata Mikal. Ba't napakaraming galit kay Tata na si Tata naman yung na-scam ng 8 milyones. Aside from that, meron din namang ibang follower natin na naghahanap na ng update kung ano na daw ang mga kababalaghang nangyayari dito sa aming pinapagawang bahay sa Pilipinas. Ulit nga lang ng The Orange Kite Group na nasimula na pala nilang gawin yung aming bahay kubo, ginagawa na pala nila yung fundamental ng bahay. First, bago ko sa inyo imamarites lahat kung ano na yung mga ginagawa nila na iba, ay sasagutin muna natin yung mga nagko-comment na scamming din daw si Tata. Kaya nila na scamming way daw ako ni Tata dahil hindi daw binibigay ni Tata sa akin yung aking sahod sa pagbablogger. Kung hindi nyo alam, itong bahay na to o small resort, kasi nga hindi lang bahay, meron ding gym, merong swimming pool, at merong apartment. Di ito kayang bayaran ng aking sahod sa pagbablogging itong resort na ito na pinapagawa namin sa The Orange Kite Group. Tingin nyo ba guys, makakaabot ng 12 milyones yung aking sahod sa pagbablog para makabayad ako dito sa The Orange Kite Group? No, 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 no! Guys, isa pa. Kung ako ay iiwan ni Tata dahil marami nga sa inyong nagsasabi na dapat meron talaga akong sarili kong pera sa bank account ko. Kung naman na concern talaga kayo sa akin dahil ayaw nyong mamulobi a cash at the end of this video. Mag-alala guys, kung ako ay iiwan ni Tata or kaya matsugi siya, ay sa akin na lahat yung kanyang kayamanan. Of course, ibahin-bahin ko rin, no? Hindi lang sa akin lang. Naman na marami kaming maghati-hati. O diba? Pinalnuhan na ang lahat. Iiwan man niya ako puhon guys at makikita na siya ng ibang bibingka. Sa akin na itong resort na ito. Hindi nyo alam, ang mga AFAM or foreigner ay hindi pwedeng magmamayari dito sa lupa ng Pilipinas. Itong lupa na pinapatirika ng aming maliit na resort ay akin to. Akin at akin lang. O diba? Nangangko na. Lang pala ako yung magmamayari nito. If ever kami ay magbuwag, ay pwede ko rin ito ibigay kay Lily or kaya kay Matt. Pero hindi pwede kay Alex dahil siya ay AFAM din. Tatanong na naman kayo kung sino si Alex. Siya pala yung golden retriever na anak ni Tata sa ibang bibingka. Joke lang! And kasi yung buhok ni Alex guys, and of course, hindi Pinay, kundi Polish din yung ex-wife ni Tata dati. Ito na nga't mamamarites na tayo kung ano ng ninja moves ng The Orange Kite Group. Nagbabungkal na nga sila ng lupa guys dahil gumagawa sila ng fundamental. I think ito na side is yung mint ata to kasi yung unang clips na napakita ko sa inyo kanina is bahay po iyon. At ito naman ay ginawa nila sa pinakagilid which is na malapit na sa wall. Plotting namin doon is yung pinakagilid ay yung apartment namin. Padlapad rin pala kasi guys yung ginawa nilang wall or kaya fence sa area na ito kasi hindi lang yung bahay namin na wall yung ginawa nila kundi sa lahat ng compound. Kung hindi nyo alam, kami ay babalik na naman sa Pilipinas dahil marami nga sa inyong nagko-comment na kailangan talaga naming mag-manage sa aming mga pinapagawa dito para alam talaga namin yung mga kilos at gawa. Ninja moves ng The Orange Kite Group. Yan naman kung paano sila mag-moves guys. Lahat talaga ng tao kumikilos. Hati nga nila yung kanilang tauhan. Meron din dito sa apartment nagtatrabaho at meron din doon sa bahay namin. Inuna talaga yun nila guys. Nag-request din itong aking mister na sa Mikalkal na dapat unahin yung bahay para if ever tapos na yung bahay ay doon na lang kami titira. Hindi na kami magre-renta. Dahil nga magbabakasyones na tayo this coming June. O diba? Sana all nasabi ko na sa inyo guys. June ay nasa Pilipinas na kami. Mismo yung magbibideo para sa inyo dahil alam ko naman na nag-aabang talaga kayo sa resulta ng The Orange Kite Group. Diba? Hindi na naman halatang excited ako umuwi ng Pilipinas guys. 2 months ago nandyan ako at babalik na naman ako. Oh my God! I'm so happy! Pero alam na hindi lang ako yung pinakamasaya dito na uuwi ng Pilipinas kundi si Matiti guys. Si Matiti excited na. Sabi nga niya sa akin kung pwede ba daw dyan na lang kami titira sa Pilipinas kasi mas gusto niya dyan tumira kaysa dito sa Poland. Alam ko lang naman na excited siya kasi gusto niyang maligo araw-araw. Gusto niya lagi sa swimming pool guys. Alam niyo na yung batang yun. Bata, batuta, tubig lagi. So na nga tayo sa mga ginagawa ng tauhan ng The Orange Kite Group. Nangunguha na sila ng mga lalaking straw guys. I mean bakal pala. Nang kita ko nga ay parang nakatayo na malalaking straw. Kasi kanilang magbungkal para sa fundamental ng bahay ay nagtayo na sila ng mga malalaking straw. Hindi ko alam kung para saan to kasi nga first time ko magpagawa ng bahay. Yun naman na yung mga workers nila guys ay nakabalo talaga kasi sobrang init
mainit dito banda. Wala kasing kahoy. Like, oh guys, tingnan nyo. Pahak talaga yung lupa na ito. Silang pinakita sa amin na pwede naming pagpatirika ng bahay. Mostly nandoon sa ano guys, baka ng bulubundukin. Tapos kailangan pa siyang taklarin. Ewan ko anong taklarin. Taklaron ba guys ba sa Tagalog? Basta yun na nga. Kailangan akyatin, I mean. Mas gusto ko dito kasi mapatag lang gani siya guys. At wala ng kuskus balungwas. Mabilis lang maabot. Kasi nandito lang kami sa Bungaw.